Mapagpalang araw kaibigan. Ano ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Minsan pa, salita ng Diyos ay ating mabubulay. Ang aking pong dalang Biblia po, amen. Yung kay Tatay Hogos naman, Tatay Hogos, patingin nga po sa inyo. Ito, magandang balita Biblia naman ang gamit ni Tatay Hogos. At siya po ang aking tagabasa. Ayan, si Tatay Hogos, kung makikita ninyo, wala pa siyang salamin. Ibig sabihin, di 80 na, hindi nagsasalamin, nagbabasa pa. Okay, bago tayo magsisimula sa isang pag-aaral ng Ebanghelyo, ay amin muna pong ahawitin yung salitang o awitin kay buti-buti mo, Panginoon. Yan, ano? Magandang bagay na sinisimula ng gawain ng Diyos sa awitan. O, awitin po natin kay buti-buti mo, Panginoon. Okay? 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon, lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kahaway magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Amen, amen. Ang iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti Buti ang Diyos sa amin nagmamahal. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo sa hapon pong ito. Tulungan kami na maintindihan namin ang iyong mensahe. Ganon din ang mga manonood at makikinig ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good. Yan. Talaga namang all the time ang kabutihan mo, Panginoon Diyos. Ano? O tatayo, boss. Medyo mahaba-haba ang babasahin mo. Alam niyo po, kaya sinabi ko kay Tatay Hogos, mahaba-haba. Itong nakasulat po sa lumang tipan ang ipababasa ko sa kanya. Ito, binubuklat ko po yung Bible ko at yung sa kanya naman, meron din siyang Bible, ano? Tingnan natin, ano? Yung, asa na, nawala yata. Yang tungkol po sa mga pagano. Yan. Yang grupo ng pagano, isa rin pong reliyon sa panahon ng lumang tipan yan. Ano po? Lumang tipan. Patungkol sa mga Hudyo. Sige, Tatay Hogos, basahin mo po yung Isaiah 66:17. Yan. Sabi ko kanina mahaba, isa-isa lang palang babasahin mo. Ayan. Ang ating papaksayin ng mga pagano. Kung anong uri ng mga tao, itong mga pagano. 66. Opo, 66:17 ng pagano. Ay,
17. 17 daw. Yan po. Kasi dito meron tayong makikitang aral. Yung aral ng mga pagano. Pag sinabi pong pagano, hindi binyagan o hindi sila mga Kristiyano. Ang taguri po sa kanila, mapagsamba sila sa maraming Diyos. Po, yan ang pagano. Kung inyo pong hanapin sa Bible Concordance, yun po ang makikita ninyo. Sa 17 lang, Tatay August. Pero sige, simulan mo sa ano muna. 17 Sa, babasahin. hindi, sandali Doon sa 16 verse 1, yan ang basahin mo lang, 1. Ay, sandali po, meron tayong dito. Hindi na. Sige po, sa 17 na. Ito yung 66 verse 17. Ang babasahin nyo lang po. ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tutuntunin sa pagsamba pagano. Sumasama sa nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne na baboy, daga at iba pang hayop na marumi. Ayan. Ito po tinutukoy ng Diyos dito ay mga pagano. Precision patungo. Itong mga paganong ito, nagpo-procession po sila. Panahon pa po ni Isayas, itong mga paganong ito ay meron na po sila ng prosesyon. Sa ating panahon, naalala nyo pa po yung nakarahan, yung traslasyon? Ang ibig sabihin ng traslasyon sa wikang Ingles is Iwanan mo na yan dyan. prosesyon. Sa wikang Tagalog, prosesyon. Ngayon, itong mga pagano ay sumasama sa prosesyon. Tumutungo po sila sa isang garden at doon kumakain po sila ng karning marurumi. Yan. Yung marumi. Sa lumang tipan po, ipinagbabawa sa mga Hudyo ang kumain ng baboy. Kasi po marumi yan. Pero itong mga paganong ito, kumakain sila. Ultimo daga, kinakain nila. Ang utos ng Diyos sa kanila, tignan naman natin yung Tatay August, si ikalawang kronika. Tignan naman natin ang estilo ng mga pagano. Yan. Ang babasahin mo ngayon, Tatay August, ikalawang kronika. Sa Dito po, sa bagong tipan po yun, hanapin nyo po yung kronika. Dito, Tatay August, dito. Dito, banda po rito yan sa malapit sa harap. Sige po. Sige, abante pa ng konti niyan. Ayan. Ikalawang kronika, 14. Mula sa 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Hanggang 5. Ang babasahin mo ngayon, titignan natin ito bang mga estilo ng pagano. Sila'y mga tao rin po pero ang reliyon po nila paganism o mapagsamba sa maraming Diyos. Yan po yung pagano. Hindi po sila binyagan at hindi po sila mga Kristiyano. Yan. Iba po ang kanilang reliyon, paniwala. Yan. Basahin niyo po. Ikalawang kronika, 14. Opo, hanggang 5. 14, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, makita natin kung ano ang kanila sinasamba. Kailangan po, biblikal lang ating ginagamit.
para hindi po tayo mailigaw ng manliligaw na si Satanas. Ito po naman si Tatay Ogos, hinahanap niya. Babasahin. Opo, sige, pagibasa mo Tatay Ogos. Namatay si Abias at nilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno, lusod ni David. Mahalili sa kanya bilang hari ng anak niya si Asa. 10 taon itong naghari at ang panahon yun ay naging mapayapa ang Juda. Ginawa ni Asa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh ang kanyang Diyos. Ipinagiban niya ang mga altar at mga Diyos-Diyosan at mga bahay sambahayan ng mga pagano. Ibinuwal niya ang mga sinasambang haligi at winasak ang mga rebolto ng Diyos-Diyosan niya at Sira. Inuutos niya sa mga taga-Juda na sumunod sa kagustuhan ni Yahweh ang Diyos sa kanilang mga ninuno at tuparin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. 5 po. Sapagkat pinaalis niya ang mga bahay sambahay yan ang mga pangano at mga altar insensos at mga lungsod ng Juda. Naging mapayapa ang karyan sa ilalim ang kanyang pamahala. Amen. Maliwanag po sumunod siya sa Diyos at naging mapayapa ang kanyang pagiging hari. Kita niyo po, yung mga bahay sambahan ng mga pagano, yung mga haligi, yung mga Diyos-Diyosan nila, lahat po yung pinagiba ni Haring Asa. Ano po? At naging mapayapa ang kanyang paghahari. Kaya yung mga pagano po, mapagsamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ano po ba yung Diyos-Diyosan? Ito po yung tinatawag nilang mga rebolto. Okay, tignan natin. Tatay Ogos, punta ka sa Isaiah 44. Tignan naman natin yung sinasabi ni Propeta Isaias patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Basahin nyo muna po sa 45:20. 45:20 muna po, Tatay Ogos. 20 ng Isaias. Ayan, pakibasa nyo lang po yun. Isaiah 44, 45 saka Di po, 45 muna basahin nyo. 45. 20. Yan muna po yung basahin nyo. Mamaya na po yung 44 pag sasabihin ko na lang. 45. Yan, 45 verse 20. Ayan, makikita nyo po yan, yung gawin ng mga pagano. Yung 20, 45, 20. Wala. Saan ba yan? Meron. Wala. Dito. Dito. 20 sa gilid. Sinabi ni Yahweh, halik kayo lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayo mga mangmang na nagpapasan ng mga himayin kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makakapagligtas. Ang mga taong ito'y walang nalalaban.
Ayan. Yan po ang mga gawin ng mga pagano. Anong sabi diyan? Nagpapasan ng mga himaying kahoy. Yan. Ganon po. Para natin nakikita ngayon sa panahon natin, kapag nagse-celebrate po sila ng piyesa ng Quiapo, nung araw walang andas yun eh. Ngayon na lang po yung andas. Nohot, pinapasan po yun ng mga mamamasan yung imahen ng Nazareno. Yan. Yung mga sa panahon ni Isaias, meron na pong mamamasan noon. Isipin nyo po yan ha. Isinulat ni Isaias ito. Sige, tingnan natin kailan sinulat ni Isaias yung libro niya. Ewan ko kung meron dito. Tayo ko, sige nga, dito sa, yung umpisa ng ganito lang. Sa Isaias, sasan yung Isaias? Tingnan natin. Sa pabalat, kung tawagin niya. Sige po. Meron kasi nakalagay dyan. Para makita po natin ano kung kailan sinulat ni Propeta Isaias yan, ang kanyang ang kanyang sulat. Nasa panahon pa lang yon, meron ng mamamasan. Ito lang po, itong basahin nyo lang ha, Tate Ogos ha. Pagdating po dito, hindi nyo na itutuloy dito, ano? Pagmula, ang pamagat na aklat dito ay ginawa sa pangalan isang dakilang propeta na nanirahan sa Jerusalem noong huling bahagi ni ika-8 siglo BC. Ito ay na hati sa 3 pangunahing bahagi. O yun ano. Itong sulat na ito, ang sabi dito, uling bahagi ng ika-8 siglo BC. Pag sinabing BC, before Christ. Isipin nyo po, ika-8 siglo isinulat ni Isaias. Nung palang panahon na yon, meron ng mamamasan. Ay, bumili. Meron na. At sa ating panahon, meron na rin pong mamamasan ngayon. Yung kapag pyesa ng Nazareno. Noon dati walang andas. Ngayon nag-improve na po, may andas. Pero sa mga barabarangay po dito, yung mamamasan, sila po yung nagbubuhat. Kung minsan kabatahan pa. Kawawa po sila. Meron pong bumabagsak na ganyan dahil po sa hindi na makayanan yung bigat ng revoltong dala-dala nila. Yan po ang ginagawa ng mga pagano. Kaya yung ganito pong selebrasyon na ginagawa ng tao, ito po ay walang pinagkaiba sa mga pagano. Ang pagano po ay mapagsamba sa maraming Diyos. Dapat po ang sasambahin lang isa, ang Panginoon Diyos lamang. Ang problema, kapag piloto, hindi po ba dito sa Pilipinas, kayong mga nanonood ng video ito, mga Pilipino, kayong mga foreigner, hindi kayo kasali, ba naman sa inyong lahi eh. Hindi ba kapag may piyesta, may kanya-kanya silang patron saint, may patron sila sa bawat lugar. Nitong nakaraan, doon po sa Mexico, Pampanga, ang kanilang pinagdiriwang naman ay si Santa Lucia. Viva, viva, Santa Lucia! Na dito naman, viva, viva, Jesus Nazareno. At pinapasan naman nila, kaya yung palang mamamasan na yon, hindi na bago yan. Noong panahon na Isaias, ika-8 siglo, meron na po palang mamamasan noon ang mga Hudyo. Na itong mga Hudyong ito, itong mga pagano, paganism,
masama po ang ginagawa nila. Kaya sabi ng Diyos, yung binasa ni Tatay Ogos kanina, masama ang kanilang ginagawa. Bakit po? Alam niyo po ngayon, ang tema ng Nazareno, lastrasyon, yung kinuha Tatay Ogos, 1 Samuel, verse 15-22. Yan. Ito pong unang sulat ni Samuel, chapter 15, verse 22. Ito po ang ginawang tema ng translasyon sa Quiapo. Yan. Na kung saan mas mabuti ang pagsunod kaysa sa andog. Yan. Tatay Ogos, pag nakita mo po, basahin mo. Banda rito, Tatay Ogos. Sige po. Samuel. Sige pa po. Sige. Unang Samuel. Yan. Yan po ngayon ang tema ng lastrasyon o translasyon. Babasahin. Opo. Sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at haing kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa ang paghahandog at mga pakikinig sa higit na haing sa Hindi yan. ang taba Wala ng pa? tupa. Lang. Kala ko na Ayan. Mamaya. Mas mainam dampo ang sabi ni Propeta Samuel kay Saul na mas maganda ang sumunod kaysa magandog. Kasi po sa panahon na ito po yung sinasabi kong mahabang babasahin ni Tatay Ogos. Pero hindi ko na po ipababasa kasi mahaba nga, kukwento ko na lang. Ang utos ng Diyos kay Samuel ay kay Saul, Aring Saul, lulusobin nila ang bansa ng Amalek. Lahat ng makita nilang tao doon, papatayin lahat. Lahat ng hayop, papatayin nila. Yan ang utos ng Diyos. Ang ginawa ni Saul, yung ari ng Amalek, hindi niya pinatay. Pinatay niya yung mga tao. Yung mga hayop naman, yung magagandang hayop, hindi nila pinatay. Yung mga pangit na hayop, pinatay nila. Kaya nang utusan ng Diyos si Samuel magpunta kay Aring Saul, nakita niya yung mga atungal ng mga hayop. Sabi ni Propeta Samuel ngayon kay Aring Saul, Aring Saul, ano yung narinig kong mga hayop na yun? Ang sabi niya, pinili ng aking mga tauhan ang pinakamagandang hayop dahil iandog namin sa Diyos, sabi niya. Magandang layunin eh. Mag-ahandog sila sa Diyos. Noon po, mag-ahandog ka talaga hayop eh. Kaya kinuha nila yung pinakamagaganda. Pagkatapos, bago pala magpunta si Samuel kay Saul, yung gabi na yon nanalangin sa magdamag itong si Propeta Samuel, kinahusap siya ng Diyos, inutusan, puntahan mo si Saul kasi hindi niya ako sinunod, sabi niya. Kaya sinabi ng propeta ng Diyos kay Saul, hindi mo sinunod ang Diyos eh. Ang sabi ng Diyos, patayin mong lahat ang tao at ang mga hayop. Yung hari, hanggang ngayon buhay pa. Sabi niya, biniyag nyo lang. Yung mga hayop pa. Kaya ginawa po ni Propeta Samuel, dalin mo dito yung hari sa harap ng altar. Pinatay ni Propeta Samuel ang hari. Kaya sabi niya kay Samuel, alam mo ba, ay sabi ni Samuel kay Saul, Saul, yan,
yung binasa ni Tatay Ogos, mas maganda ang sumunod sa Diyos kesa magandog ka sa Diyos. Bagamat magandang layunin ng grupo ni ni Saul. Pero masama po yun. Bakit? Hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. O tingnan ninyo. Okay. Hanapin natin dyan, Tatay Ogos. Meron kasi dyan na pinamukha ni ano. Oo, ano lang. Sige. Kararating lang. Tuloy mo ngayon sa 23, Tatay Ogos. Tingnan natin gaano kasama ang pagsuway sa Diyos. Opo. 23 at saka 24. Ayan. Hanggang pong 23, 24. Ako na Samuel po. Opo, nandiyan pa rin yan. Sa unang Samuel, hanapin nyo po yung 23 at 24. Yan. Tingnan nyo po ngayon ang sitwasyon. Pagkatapos na magkasala na po si Haring Saul. Ito. Babasahin po lang. 23 at saka 24. Ang pagsuway sa kanya ay kasi sama ng pangkukulam at ang mga katigasan iti tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh. Itinakwil ka rin niya bilang hari. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ko, sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Okay? Ngayon, ang tutuloy ka, Tatay Ogos, basahin mo yung 18. Sa verse 18, yun ang basahin mo naman. Yung utos ng Diyos kay Haring Saul. Hanggang 19. Ayan, no. Yan. 18, 19. Inutusang kanya lusobin ang masamang bayan ng Amalek at maitpit na pinagbilin, puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ginawa mo malaking kasalanan kay Yahweh? Yan. Alam nyo po, pag hindi nyo susundin ng Diyos, malaking kasalanan. Oh, hindi po ako may sabi niyan. Binasa lang ni Tatay Ogos ang sulat ni Propeta Samuel na sinabi ng Diyos kay Samuel. O, tagapagsalita niya po si Propeta Samuel. Yung ginawa ni Saul, malaking kasalanan. Alin po kasalanan? Hindi niya sinunod ang utos ng Diyos eh. Ganon din po sa ating panahon. Ang Diyos noon, siya rin po ang Diyos ngayon. Pag hindi tayo sumunod sa Diyos, malaking kasalanan ang ating gagawin ng ating buhay. Kaya pag sinabi ng Diyos, kahit anong ginagawa mo, doon pumapasok yung salitang, unahin mo ang Diyos. Eh bakit? Eh sa kanya naglab mo mula ang lahat ng pagpapala eh. Gusto mo pagpapalain ka ng Diyos, pero ang tanong sa'yo, sumusunod ka ba sa gusto ng Diyos? Yung mga tao nagre-reklamo, ano sabi nila? Parang walang Diyos. Ang hirap ng buhay namin. Ang tanong, sumusunod ka ba sa Diyos? Sumunod ka muna. Pag sumunod ka, sigurado, pagpapalain ka ng Panginoon Diyos.
Nakita niyo po yung kasaysayan ni Haring Saul? Napakalaking kasalanan ang ginawa niya. Ang buhay ng tao galing sa Diyos. Ang buhay ng mga hayop galing sa Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos, patayin mong lahat yan, patayin mo. Anong problema? Halimbawa, sinabi ng Diyos, patayin mo yan. Kaya po yung ari ng Amalek na biniyag nila Saul, sabi ni propeta, dalin mo rito yan. Kinachap niya po sa harap ng altar ng Diyos. Oh. Kasi ang utos patayin siya. Pag inutusan ka ng Diyos, susunod ka. Kaibigan, hindi nagbibiro ang Diyos. At salamat sa Diyos. Bakit? Sa panahon natin ngayon, iba ang batas. Ang batas sa lumang tipan napakahigpit. Pero ngayon, hindi na po. Nasa ilalim na tayo ng biyaya ng Diyos. Anong biyaya? Awa. Kaya kahit gumawa kang masama ngayon, kinakahawan ka pa rin ng Diyos. Pero, tandaan mo kaibigan, ikaw nakikinig dito, sige gumawa ka ng kasalanan. Baka isang araw, bagungutin ka, mamamatay ka. Yun, doon ka aatulan. Tingnan mo ang kasulatan. Tatay Ogos, panguli na lang. Ebreo, mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Perfect ang ating pagka-creation, kaya mahal tayo ng Diyos. Pero, pag nagkamali tayo, paparusahan tayo. Pag namatay tayo. So, wag matigas ang ulo ha. Kung ano sinabi ng Diyos, sundin nyo. Kasi po, malalagay kayo sa halanganin na sitwasyon. 9:27 po, Ebreo. 9:7. Tingnan natin ang kasulatan kung ano sinasabi. Ano? Alam nyo, ang Diyos hindi po nagbibiro. Biruin nyo na ang lahat ng gusto nyong biruin, pero huwag nyong bibiruin ng Diyos. Bakit hindi tao nagkikipagbiro yan? Tandaan nyo po yan, Diyos yan. Almighty God, makapangyarihan sa lahat yan. Siya po ang may gawa sa atin. Ito pong babasahin ni Tatay Ogos. Diyan natin makikita, kapag ang isang tao po namatay na, doon po siya aatulan ng Diyos. Pero sa ngayon, habang buhay ka, humihinga ka, hindi ka naatulan ng Diyos kasi mahal ka niya, kaibigan. Pero wag niyo pong abusuin ang pagmamahal ng Diyos, ha? Marunong din magalit po ang Diyos. Kabasahin pa nun. Okay. Tinagda sa mga tao ang minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang hukom. Yan lang. Amen. O, kita nyo po? Itinakda ang buhay ng tao. Kamatayan din. Anong kasunod? Pag-uukom. Salamat po, Panginoon Diyos, sa turo mo sa amin sa hapon na ito. Pinaaninaw mo sa amin ang katotohanan. Salamat po sa iyo, Panginoon Diyos. Nawa, buksan mo po ang mga puso ng bawat isa na kung hindi po sila umahayon sa iyong kagustuhan ng tao, baguhin mo po ang kanilang paniwala. Ikaw lang ang pwedeng magbago po, Panginoon Diyos. Salamat po. I-bless mo po ang bawat isa ngayon. Nandito po kami sa Garden Bible Study. Ako po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Bye! So, awitin natin sa pagtatapos, Diyos ay pag-ibig. Magandang bagay po, inaawitan natin ang Diyos, ano? Bago tayo magsimula at pagkatapos natin magbulay ng kanyang ebanghelyo. Ang awitin natin ay Diyos ay pag-ibig.
pag-ibig, siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot ng ating buhay, ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang loob natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, Tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin ating pagsuyo atin ikalat sa buong mundo. pag-ibig Ni ni Jesus, ang siyang sumako sa bawat wag sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa pagkaing espiritual na ibinigay mo sa amin ngayon. Binusog mo po kami sa iyong mga salita. Salamat po. Nilinis mo kami. Binanal mo kami. Maraming salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, God is good. All the time. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Meron po kami merienda, nilalahan ni Nanay Clarita after Bible study. Paspasan mo po ito, linisin para sa aming kagalingan, ikalalakas ng aming pangangatawan. Ito po. Opo. Ayan po. Ayan. Yan yung merienda na si Nanay Claring po ang in charge. Ayan. Buka ka ng pinggan, wala rin pinapin mo. Po. Sige, hanggang dito na lamang ano. Ganito po kami mag-Bible study dito. After that, meron pong meriendahan na nilalahan si Nanay Claringan po. Ayan. Bye-bye po. God bless us all.